Hello mga idol, magandang araw sa inyo. So, ang video natin ngayong araw ay i-review natin itong ginawa natin nung nakaraan na mini portable solar generator. Okay, so pero bago ang lahat mga idol, shout out ko muna. Ag ito'y kapagayak nga Ilocano kakabsat, agyaman ti support tayo. So, agan anad kayo kanayon kakabsat. Apel ako mata, agbuya kayo dagiti video apo, agyaman kanyayo. Shoutout ko rin nga pala mga kaibigan yung mga kababayan natin na nanonood sa Saudi, United Kingdom at saka US. So maraming maraming salamat mga idol sa panonood sa aking videos at sana patuloy po nating suportahan ang channel na ito para magtuloy-tuloy po ang ating mga tutorials para sa ating mga kapatid na gustong matuto ng mga DIYs lalo na sa pagsosolar mga idol. So maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, so simulan na natin ang pag-review mga idol. So ito ay nagamit ko na ng mga isang linggo simula nung nabuo natin itong solar portable na ito. So pwede na ako makapagbigay ng aking insights sa naging experience ko sa setup na to, kung naging okay ba siya at kapaki-pakinabang. Okay, so rekta tayo sa kanyang mga specifications mga idol. So dito ang ginamit nating SCC or Solar Charge Controller ay PWM sewer brand. Okay, so ang SCC na to ay capable siya sa setup na 12 volts tsaka 24 volts at ang kanyang amperes ay 30 amperes. So ibig sabihin, pwede itong controller na ito sa mga 12 volts or 24 volts na setup at pwede siyang tumanggap ng solar panel not exceeding to 300 watts above. So 300 watts below, pwede pa mga idol. So ang setup ng battery na ginamit natin dito ay 12 volt setup. So ang kinaganda nga pala ng solar charge na ito mga idol ay meron siyang USB or socket ng mga charger dito. So pwede kayong mag-charge dito mga idol or pwede nyong saksakan ng mga DC bulb na 3 volts. So pwedeng maganda siya pagka pang emergency na pang charge. Dito naman sa itaas ay meron tayong dalawang saksakan ng male na DC plug. Ayan, dalawa. So, pwede siya sa mga DC LED lights na 10 watts pababa at pwede rin siyang gamitin para sa mga DC clip fan na 15 watts at pwede rin sa mga inyong mga internet modem. So, plug and play lang siya mga idol. Basta meron kayong DC male plug na isasaksak na lang. At meron siyang mga switch na dalawa. Okay, so dito naman tayo sa kabila, sa kanyang side. So, meron tayo ditong banana jack. Ito ay para sa solar charge na gagamitin nyo kapag meron kayong solar panel. So, dito nyo na lang ilalagay mga idol. So, dito, ibaklas lang naman ito. Ayan. Lalagay nyo lang dyan. Saka nyo iipit. So, gagamitan nyo na lang siya ng terminal. Dito naman sa kabila, meron siyang AC charger. Kung gagamitan nyo siya ng AC charger at makulimlim, ganun, o kaya gabi, kailangan nyo gamitin pang emergency, brownout kinabukasan, at hindi kayo nakapag-charge sa solar panel, so pwede nyong saksakan ng AC charger. Okay, so dito naman tayo sa ating mga protection devices. So unang-una dito sa ating SCC na ginamit ay meron itong HVD. Ibig sabihin meron siyang high voltage disconnect. So ang high voltage na disconnect niyan mga idol, kapag naabot niyo yung certain na sinet yung voltage dito, magka-cut yung kanyang charging. So for example dito mga idol, dito dahil life of 4 ang ating ginamit, so ang settings ko dito mga idol ay hanggang 14.1 lang. Ngayon kung inabot na niya yung charge niya na 14.1, ay magi-stop ng ating SCC or solar charge controller na tumanggap ng input galing sa ating charging. So yun ang kanyang isa sa protection para hindi siya mag-overcharge or mag-over voltage mga idol. So dito naman sa ating mga output, protected din tayo dito ng ating glass fuse na 10 amperes mga idol. Dito rin sa ating input ay kung magkaroon man ng mga short circuits dito ay meron protected din tayo dito ng
DC fuse na glass fuse, 5 amperes din ito mga. So isa sa magandang features ng portable na to mga idol, kapag ka mayroong naka-steady na solar panel dito na nakakabit, kapag ka hapon na ay automatic na mag-on yung kanyang load, SCC load dito mga idol. Kapag ka mayroong nakasaksak dito na ilaw, may nakawire dito na ilaw, DC LED, or mga 10 watts, gano'n. Kapag kagabi na at wala nang nasasagap na harvest yung ating solar panel na nakalagay dito, ay automatic na mag-on yung kanyang load mga idol, automatic na mag-on. So para siyang solar street light na nakikita natin dyan sa daan na kapag hapon na, automatic na mag-on ng gabi at automatic din na mag-off ng umaga pagka mayroon na nasasagap na source ng ilaw. So dito, para ma-access natin yung mga idol, nandito siya sa kanyang settings. Ayan, ito. Pwede mong iset dito kung ilang oras siya mag-on or ilang oras siya gagana. So dito sa SCC mismo, pwede rin kayong magsaksak dito mga idol ng mga cellphone charging. Ayan. So pwede dalawa. Pwede kayong magsaksak 2 amperes ang output nito mga idol. Pwede rin kayong magsaksak dito ng USB type na LED na ilaw, mga 3 watts siguro yun mga idol. So pwede siya dito. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang pwede nyong pagganahin sa portable na ito. So buksan muna natin para makita natin yung mga ibang protection device niya sa loob. Okay. So dito mga idol, meron pa tayong isa pang mga protection dito. Gaya nito, itong ating BMS or Battery Management System. So ang trabaho ng ating battery management system, siya yung nagmamanage or nag-monitor sa ating battery pack mga idol. Dahil hindi naman ito compact na iisang baterya, ito ay naka-series at naka-parallel. So minomonitor niya yung bawat cells natin dito mga idol. Kung magkakaroon ba ng high voltage sa mga baterya. Kasi ito, ang mga baterya nito, per cell nito ay 3.2. So ibig sabihin, pagka tumaas siya ng mga 3.9 to 4 volts, ay automatic na magkakat yung ating BMS. Kung sakali man mga idol na pumalya yung ating SCC or yung sinet natin sa ating solar charge controller. So si BMS ang bahala dyan mga idol. Automatic siyang magkakat sa input at automatic din siyang magkakat sa ating output. Dito naman sa ating active balancer mga idol, ang trabaho naman niya ay siya yung magbabalance sa ating mga individual cells dito. Dahil hindi nga rin siya compact at tayo ay naka-series tsaka naka-parallel. So minomonitor din niya bawat cells mga idol. Kung mayroong unbalance dito, kung mayroong unbalance ay ibabalance niya mga idol. Kasi kapag hindi to balance, kunwari ang isang cell ay hindi balance, hindi siya parehas sa ibang cells, ay magkakaroon naman tayo ng mabilis na pagpuno ng baterya at mabilis na pag-discharge ng baterya. Gaya na lang ng bigla siyang mag-14 volts, tapos pag ginamit natin wala pang isang oras, bigla na siyang nalobat. Dahil yun ay merong isang cell na mababa. Kaya yun ang trabaho ng ating active balancer. Ibabalance niya yung bawat cells dito mga idol kung meron siyang na-detect na mababa. Pag ipagpapare-parehas niya ang mga bawat cells dito sa ating battery pack. Siya nga pala mga idol, sa mga nakapanood na ng ating previous video kung paano ito ginawa, kung mapapansin nyo ay wala pa ito dati. So ngayon nilagyan ko dahil ang BMS na ginamit natin dito ay kapag ka nag-cut na siya, so kailangan mo pang i-short doon sa kanyang BMS, doon sa negative B at saka negative P, para lang mabuhay ulit yung ating battery pack. Kasi kapag ka nag-cut ito mga idol, nag-cut yung BMS natin, mamamatay din yung ating SCC. So kailangan pa nating i-short doon sa negative B at saka negative P ng ating BMS. So winairingan ko na rin siya. So kung gusto yung wiringan, ang ang wiring nito ay sa negative B sa ating BMS at negative P. So walang ano to mga idol, walang polarity. Parehas na negative ito, negative B at negative P. Gamitan nyo lang ng
switch na. Ayan, tignan nyo na lang mga idol. Para kapag ka natulog yung BMS, ay pipindutin nyo lang yan, tsaka nyo isaksak yung AC charger para mabuhay ulit siya. Okay, so dito naman tayo sa mga kanyang pagganahin sa ating USB output. So meron tayo ditong USB cable, Type-C. So subukan natin ang kanyang charger. So ito mga idol, ang output niya ay 5 volts, 2 amperes. So saksak natin. Saksak natin yung ating cellphone. Ayan. So nagcha-charge siya mga idol. Oh. So para nga pala sa mga hindi nakakaalam ng tutorial na to mga idol, ay punta lang kayo sa ating videos, scroll down, ayan siya, how to make portable solar power bank 12 volts. So ang description niya, nandiyan na rin ay, mga idol, kung paano gawin ang kanyang baterya, 12 volts, 32650, active balancer, and tutorial. Okay, patalastas lang yan mga idol, salamat. Subukan din natin itong LED light. So ito ay 3 watts, 5 volts. Subukan na rin natin saksak dito mga idol. Para magkaalamanan kung anong kaya niyang pagganahin. Ayan, may ilaw mga idol. Oh. Napakasulit. Sa mga araw na pangangailangan. So i-testing din natin sa ating DC fan na gamit dito sa aming bahay. So ang gamit namin dito ay DC fan na clip fan. Testing natin mga idol. So ito ang kanyang saksakan. So saksak natin. O yan mga idol. Oh. Kung baka ko na yun, lulukwang kayo. Hindi ito na ito lang tisaksakan na mga idol na tingnan nyo naman mga idol kung gaano kalakas. Baka sabihin nyo, ini-80 ko kayo. So hindi. Totoo to mga idol. Ayan o. Lakas din siya mga idol. Oh. Makakapagpatulog na rin siya ng bata. So ito, nung nagamit ko, naitawid ako nito nung bagyong Egay mga idol. Nagkaroon ng blackout dito sa amin ng 4 na araw at ang aking setup na solar ay halos naghinga-hingalo na dahil sa haba ng araw na hindi nakapag-charge. 4 na araw mga idol na makulimlim at umuulan. So hindi siya nagamit ng hindi ko siya nagamit na nung mga ilang araw dahil palobat na rin yung aking setup. So itong aking portable na ginawa ay naitawid niya ang aking mga pangangailangan gaya ng electric fan at saka ng aming mga cellphone. So ito nung ginamit ko noon mga idol, sa clip fan lang na ito na nakasaksak. Umabot siya ng mga 7 to 8 hours hanggang sa malobat. So tignan niyo naman mga idol kung gaano katagal 'yun na nagamit. So malaking bagay na po 'yun kung kayo ay may mga chikiting na nangangailangan ng electric fan lalo na sa mga tag-araw or maraming lamok. Malaking bagay ito mga idol. So, ang tutorial naman natin ay wala naman pong bayad. Kung kayang-kaya nyo naman pong sundan or meron kayong mga mister na kayang-kayang gawin, ay pwede nyo ipagawa sa kanila mga idol. At ang ating mga materyales ay nasa ating video description. Nandun sa description mga idol yung materyales at kung saan nabili. Sa Shopee lang po lahat ito mga idol. Kayang-kaya nyo po itong gawin. At wala naman pong mura ngayon mga idol. Kung gusto na talaga natin makatipid, gagastos lang po talaga tayo ng konti. Pero yung convenience naman po ay tsak na maaasahan nyo po mga idol. Testing tayo mga idol dito may sapay nga silaw gayam na nalipatak. Dati silaw ito. Testing natin to mga ilaw mga idol. So ito ay 12 volts, 3 watts. Omni brand. So mga 12 volts na ilaw mga idol, marami yan sa Shopee. Marami din yan. Kailangan nyo lang po mga idol mag-search ng mag-search. Ayan. So testing natin to. Clip fan at saka DC LED light. Ayan o. Ano to mga idol? Maliwanag to. Oh. Electric fan tsaka ilaw mga idol. Napaka sulit. So may ilaw ka na, electric fan ka pa. Pagka naginit ang ulo nyo, o katawan nyo, buksan nyo lang yung DC fan nyo. Diba? Okay, so dito naman tayo sa kanyang AC charging mga idol. So ito, saksak na natin tong kanyang AC charge.
Ayan, so naka-green siya pagka walang load. So saksak natin ang ating power bank. Ang ating portable solar generator. So, papansin niyo naka-green pa. Pero pagka nag-sync na ito sa ating SCC, mag-charge na yan, magre-red na yan mga idol. So dito makikita rin natin, napansin nyo mga idol kanina, ulitin natin. Pansin nyo dito na wala yung icon ng panel. So pagka sinaksak natin yung kanyang AC charging, lalabas yung icon ng solar panel. Nag-i-indicate na nag-charge na po ang ating portable. So makikita rin natin dito kung ilang amperes ang pumapasok sa ating portable, sa ating baterya. So ngayon, papataas siya ng papataas mga idol. Yan yung amperes na pumapasok sa ating SCC papunta sa ating baterya. So ang kagandahan nito mga idol, itong AC charger na to, ito ay 14.8 volts, 5 amperes ang kanyang output. Ang input niya ay 240 volts or 220 volts. So ito mga idol, meron siyang fan sa loob, meron siyang cooling system para iwas uminit yung kanyang aparato sa loob. So balik tayo sa kanyang amperes. So ang max nito mga idol ay 5 amperes. So ang pumapasok na sa ating setup, sa ating portable ay 4 amperes na po. Ayan. 4.2 amps. So ito nung ginamit ko tong i-charge mga idol, umabot siya ng mga halos 3 hours bago mapuno at 8 hours naman bago nalobat sa ating DC na clip fan. So kung mas maliit pa yung mga load nyo, gaya ng mga 3 watts lang na ilaw, na 12 volts o kaya mga internet na modem, ay siguradong mas matagal nyo pa itong magagamit. So ito mga idol, kapag malapit na siyang mapuno, ay magkukulay green itong ating charger, no, sa ating AC charge. Magkukulay green ito at magi-stop na rin ang ating charging. So meron ditong protection kapag pagka full charge na ito mga idol, naabot na yung 4.1, hindi natatanggap ito ng input galing sa ating charge. So ito magka-cut na rin siya mga idol. So advice ko lang, no, kapag kayo ay nag-AC charge, huwag niyo po munang gamitin ang kanyang mga output para makapag-concentrate lang po siyang mag-AC charge. Dito lang naman sa AC charging mga idol. Pero kung kayo ay mga solar panel, ay huwag niyo pong pagsabayin na i-charge ang solar at saka AC. Kung meron kayong solar panel na lang ang gamitin niyo mga idol. Huwag niyo nang i-AC charge. So i-AC charge niyo na lang siguro pagka gabi or wala kayong mga solar panel. Or pang backup lang, basta kung gagamitin niyo ito, tanggalin niyo muna yung solar panel niyo. Solar panel naman, ma-full charge siya between 5 hours to 7 hours mga idol. Depende sa sikat ng araw at depende sa laki ng panel nyo. So dito, ginamitan ko siya ng 280 watts na solar panel na poly at na full charge naman siya ng 5 to 6 hours mga idol. So dito sa ating AC charge, na full charge siya ng mga 3 hours kasi dire-diretso naman ang kanyang output na 5 amperes. Di gaya sa solar panel mga idol na hindi consistent yung amperes na pumapasok dito dahil magdedepende nga po yan kapag makulimlim or trick ang araw mga idol. Pagka trick ang araw at na dire-diretso maghapon, so full charge sa siguro mga 5 to 6 hours or mas mababa pa. So, yun lang mga idol. No, so sana nagka-idea kayo at sana ma-encourage ko kayo sa mga gustong mag-DIY ng portable na ito. Sasabihin ko sa inyo mga idol, very worth it to na magamit during emergency. So pagka nagkaroon ng kalamidad gaya nung bagyong Egay, ay ito ay nagamit ko at napakinabangan ko ng maayos. So para sa akin, ito ay kapaki-pakinabang mga idol. So good luck sa inyo sa mga gustong mag-DIY at sana suportahan natin ang ating channel mga idol para makapag-share pa po tayo ng marami pa pong DIY projects na makakatulong po sa inyo. So maraming salamat mga idol. Please like and subscribe and comment lang po kayo kung anong mga gusto nyong itanong at anong mga gusto nyong sabihin at nababasa ko po yan lahat mga idol. Hindi ko lang nga po kayo makomentan lahat dahil magkakaroon po tayo ng parang spam na
warning kay YouTube kaya hindi ko po kayo makakomentan lahat. So maraming salamat mga idol at God bless po.